DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Sana ako na lang ang unang nawala at hindi ang mama nyo. Naging maganda pang kapalaran nyo. Sana ina't hindi ama ang mayroon kayo ngayon, dahil kahit sanga ang gulo ko tignan, iisang nakikita ko. Nagkulang ako bilang inyong ama. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagkulang Ako Bilang Inyong Ama. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Kasal na kayo pero may iba siyang mga nakakarelasyon? Kaya ba nahawakan kanya ng sakit na yan? Oo. Nasaan na siya ngayon? Ilang buwan na mula nung naghiwalay kayo? Anong sabi ng doktor sa kondisyon mo? May gamot ka bang iniinom? Beatrice, tama na ang pagtatanong. Hayaan mo makapagpahinga muna ang kuya mo. Ay, naiwanda. Robert, heto. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Salamat, naiwanda. Paano natin ito sasabihin kay Papa? Beatrice, mamaya na natin isipin niya. Hindi. Isang oras na lang nandito na si Papa. Paano natin sasabihin sa kanyang sitwasyon ni Kuya? Anong magiging reaction niya? Beatrice, huminga ka muna. Maupo ka. Ay. Saka na natin niya isipin. Mamaya pagdating ng Papa mo, kumain muna tayo. Magkwentuhan. Pagkatapos, matutulog. Bukas na natin sabihin sa kanyang kalagayan ni Robert. Total, Sabado, wala siyang pasok sa trabaho. Anong pinag-uusapan niyo? Abby, doon ka nila sa kwarto mo. Narinig ko ang boses ni Kuya Robert. Tama ba ako? Andito siya? Sabi ko sa iyo, doon ka na sa kwarto mo. Bakit? Hindi niya ba ako pwedeng isali sa pag-uusap ninyo? Abby. Bakit? Dahil iba ako sa inyo? Dahil may kapansanan ako? Ano ba yung sinasabi mo? Usapan ng matatanda ito. At saka isa Bakit, ate? Ano ba ako sa tingin mo, ha? 23 years old na ako. Hanggang ngayon ba ang tingin niyo pa rin sa akin isang batang walang muwang? Anak, Abby, hindi yan ang ibig sabihin ng ate mo. Mula noon hanggang ngayon, palagi niyo nalang pinararamdam sa akin na iba ako. Na hindi ako kagaya ninyo. Na hindi ako pwedeng makinig sa usapan ninyo o kaya makisali sa mga diskusyon ninyo. Ibang trato sa akin
Beatrice. Si Kuya Robert palagi niyang kaaway si ate pero pag sa akin, napakabait niya. Bakit? Dahil ba akala niyo mahina ako? Dahil ba naaawa kayo sa kalagayan ko? Dahil bulag ako, wala ako nakikita kaya wala naman ako maiaambag sa mga buhay niyo. Ayoko na tratuhin niyo ako ng ganito. Pagod na ako. Abi! Kapatid niyo ako. Bahagi ako ng pamilyang ito. At kahit bulag ako, sinisikap ko mabuhay ng normal kagaya ninyo. Sana tratuhin niyo rin ako ng normal. Oo, wala akong paningin. Pero may pakiramdam ako! Kanino pa tayo kumakain? Bakit parang ang tatahimik nyo? At bakit ganyan ang mukha nyo? Hindi ba dapat masaya tayo dahil umuwi si Robert? Roberto, pagod lang ang mga bata. Robert, Pa, aalis ka rin ba kagad? hindi. Baka medyo matagal ako rito. Mabuti naman kung gano'n. Yung asawa mo. Hindi ko po kasama. Ay, tapos na po akong kumain. Wanda, bibili lang ako ng smart dishwashing sa tindahan. Samahan mo ako, Abby. Ayoko. Samahan mo ako. Ayoko nga! Oh, Abi, bakit itinulak mo ang ate mo? Pinipilit niya kasi ako na sumama pa. Ayoko nga eh. Isa pa, bulag ako. Imbis na mabilis siya makakapaglakad, hindi. Kasi aalalayan niya pa ako. Abi, bakit ganyan ka magsalita? Busog na ako. Doon na ako sa kwarto ko. Abi! Nag-away-away kayo habang wala ako, no? Tama ba ako? Roberto, Ang totoo niyan, Pa, may gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yun, Robert? Anong sabi mo, Robert? Baka mali lang ang dinig ko. Pa, Ulitin mo, ha? Pa, may AIDS ako. May gamot na ba sa AIDS ngayon? Sorry, Pa. Paano? Bakit AIDS pa? Ang dami namang sakit na pwedeng dumapos sa'yo. Bakit yun pang... Halika. Pumunta tayo sa ospital. Patitingnan kita. Baka nagkamali lang ang doktor sa diagnosis sa'yo. Pa, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako, Pa. Sorry. I'm sorry, Pa. Hindi ko natupad ang pagkako ko sa inyo. Hindi ako mapapaabag sa mga naging desisyon ko. Nagkamali ako, Pa. Nagkamali ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala pa rin si Papa. Abby, pumasok ka na sa kwarto mo. Hihintayin ko si Papa. Ako na lang maghihintay sa kanya. Bakit ba kasi palagi niyo nalang binibigyan ng problema si Papa? Wala na kayong ibang ginawa kundi bigyan ng alalahanin si Papa. Pa?
kumain na kayo? Gabi na. Saan kayo nagpunta? Pa, Patawarin niyo ako, mga anak. Bakit humihingi kayo ng tawad, pa? Sana ako na lang ang unang nawala at hindi ang mama niyo. Naging maganda pa sanang kapalaran niyo. Sana ina at hindi amang mayroon kayo ngayon. Dahil kahit sang anggulo ko tingnan, iisang nakikita ko. Nagkulang ako bilang inyong ama. pa, hindi totoo yan. Hindi ko kayo nagabayan ng maayos habang lumalaki kayo. Naging abala ko sa paghahanap buhay, kaya hindi ko kayo nabigyan ng sapat na atensyon. Napakarami kong pagkukulang sa inyo. Pa, wala kayong pagkukulang. Kami ang may mali. Ako, naging kampante ko sa buhay kaya panay bulakbol lang ako noon. Naging mapusok ako, pa. Hindi ako nag-isip ng maayos na gumawa ako ng mga desisyon. Kaya nangyari ang mga ito sa akin. Pa, kung dahil kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa akin. Hindi kayo. Robert, bilisan mo na. Opo, pa. Sasamahan mo magpa-check up si Robert? Oo, Ate Wanda. Mabuti naman. Nakapag-usap na kayo ng maayos. Ate, salamat sa pananatiling mo rito sa bahay. Wala pa nang mamatay si Florencia hanggang ngayon. Kung wala ka, wala akong katuwang sa pagpapalaki sa mga anak ko. Oh, taong to, wala iyon. Hindi perpekto ang mga anak ko, lalo na ako, at maging ang pamilyang ito. At ngayon, may mabigat na hamong kakaharapin si Robert. Pero ganun naman talaga ang buhay. Oo, mahirap. Pero may grasya ang Panginoon para harapin ang bawat pagsubok. Tama ka, Ate Wanda. Basta narito lang ako. Sasamahan ko kayo sa hirap at sa ginawa. Salamat, Ate. Pa, tayo na ho. Hoy, mag-iingat kayo, ha? Oo. Nay Wanda, Oh, gusto mo ng ice cream? sige ba? Bibili ako pag uwi namin ni Papa. Sige, salamat. Oh, mag-iingat talaga kayo, ha? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Abby? Anong ginagawa mo dito? Nagpapahangin. Mapresko dito sa likod bahay kapag ganitong dapit hapon. Birthday mo na sa susunod na linggo. Anong gusto mo? Gusto kong makakita. Milagro yata yung gusto mo eh. Alam mo, Abby, nakapinid mo ng mga mata mo. Pero sa ating tatlo, ikaw ang nakakakita ng lahat ng mabuti. Yung magaganda at yung mga mahalaga rito sa mundo. Alam mo kung bakit? Dahil hindi paningin ang kailangan natin para makita ang mga yon. Kundi itong puso natin. At yun ang meron ka. Kuya. Sorry kung akala mo na left out ka. Pero ang totoo, mahal na mahal ka namin. Kaya gusto ka namin protektahan. Napaiyak niyo naman ako eh. Oh, ano ginagawa niyo rito? Papa. Oh, Abigail, bakit ka umiyak? Wala.
Masaya lang ako kasi kumpleto na tayo. Okay. Mabuti pa, mag-group hug tayo. Teka, bago yan, may sasabihin muna ako sa inyo, mga anak. Pa? Salamat sa inyo. Pa. Kayong tunay kong kayamanan. At sa kabila ng mga pinagdaanan at pagdaraanan pa natin, basta't kasama ko kayo, hindi ako titigil maniwalang may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinambok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Nagkulang ako bilang inyong ama. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghalay sina Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at si Phil Cruz bilang Roberto. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.